Magandang hapon sa inyong lahat mga listeners at nagbabalik na naman ang inyong maganda at cute na DJ Juvie. Mula sa inyong istasyong Love Radio, isa na namang panibagong kwento ang inyong mapapakinggan na mula sa ating magandang sender na si Maria. Ako po si Maria Santos, 18 taong gulang. Ako po ay may nakakatandang kapatid na nagngangalang Angelica. Ang pangalan ng aking ama ay Ronel at aking ina ay si Mayna. Mahal ko po silang pareho, subalit mas malapit ang loob ko sa aking ama na siya namang umalis na at pinagpalit kami sa ibang pamilya. Kaya't ang aking ina na lamang ang nagtaguyod at tumayo bilang ama't ina sa amin ng ate ko. Maria, kumain na tayo. Lumalamig na yung pagkain. Bakit hindi ikaw ang kumain mag-isa? May sariling bibig ka naman, di ba? Nag-abroad po ang mama namin, DJ. Kaya't natira na lamang kaming dalawa ni ate dito sa aming bahay. Oh, tara, tagay! Tagay! Ano bang dahilan mo, Maria? Bakit ka nagre-rebelde? Hindi ka naman ganyan dati, ah. Anong nasipan mo at sumama ka sa amin? Gusto mo bang magaya sa amin? Hay, ganyan talaga ang buhay. Hindi sa lahat ng oras ay masaya. Lahat ay nagbabago at nawawala. Mauna na ako. Sinabihan ako ng aking kaibigan noon at tila natauhan yata ako na, oo nga naman, bakit ako magre-rebelde? May patutunguhan ba ito o wala? Subalit, walang sinuman ang makapagpapaalis ng lubos na sama ng loob dito sa aking puso. Buksan niyo ako! Papasukin niyo ako! Ano ba namang buhay to? Teka, sandali. Bakit ganitong oras ka ba umuwi? At lasing ka na naman? Ano bang pakialam mo? Huwag kang umasta na parang may karapatan ka upang pagbawalan ako. Tabi nga. Hay nako. Hindi ako makapag-isip ng mabuti noon, DJ. Minsan, gusto kong kausapin ang ate ko, subalit pinapangunahan ako ng takot at kaba na baka siya ay iwan rin ako. Kinabukasan, maaga akong naglakad patungo sa sakayan ng mga jeep upang pumasok na ako sa paaralan. Habang naglalakad ako, nakasalubong ko ang kaibigan ng tatay ko at Oy ha, saan na ang tatay mo? Kamusta? okay naman po. Sige po, mauna na ako. Sige, kamusta mo lang ako sa tatay mo ha? Habang sumakay ako ng jeep, DJ, umalik ang lumbay at puot sa aking kalamnan. Walang ibang emosyon ang nangingimbabaw kundi ang aking galit. Okay, class. Ang leksyon natin ngayon ay patungkol sa ama at ina. Sa madaling salita, tungkol ito sa ating pamilya. Okay, class. Minahon muna kayo at sasabihin ko muna kung paano ito gagawin. Gusto kong umalis noon bigla, DJ, dahil sa aking narinig. Ano bang makukwento ko kung wasak-wasak naman ang pamilya na minahal ko? Ayokong makita nila ang kahinaan ko, DJ. Okay, class. Umpisahan natin kay Maria. Ano ba ang kwento mo sa iyong pamilya? May problema ba, Maria? Wala po akong pamilya, ma'am. Hindi maaaring wala kang pamilya, Maria. Ano ka ba? Sino ang nagpapaaral sa iyo kung wala kang pamilya, di ba? Wala nga po eh. Ano bang magagawa niyo kung wala?
Wala akong ibang maisip noon kundi umalis na lamang at maglibang-libang lang muna, DJ. Dumating na rin ako sa punto at napagtanto ko na sana hindi na lamang ako pinanganak upang hindi ko maranasan ang lahat ng ito, DJ. Buksan niyo nga tong pinto. Kapatid mo ba ayun, anak? Opo, ma. Sandali lang po. Bubuksan ko lang muna yung pinto. Bilisan niyo naman, ang tagal-tagal! Teka, sandali lang, Maria, ha? Hindi ka ba makapaghintay? Bagal-bagal? Dami nga dyan. Oh, nandito pala ang Santa. Anong nakain mo at naisipan mong tawagan kami? Akala ko bang nakalimutan mo na kami, ha? Hoy, ano ba? Si Mama yan. Tumigil ka nga. Ma, wag mo na po siyang pansinin. Baliw na kasi yan. Ayos lang, anak. Ano bang gusto mo, Maria? Gusto mo na bang umuwi si Mama? Ha? Uuwi ka? Huwag ka nang umuwi. Hindi kita kailangan dito. At kahit kailan, hindi kita gustong makita. Mapunta na nga lang sa kwarto. Ma, wag niyo na pong pansinin si Maria, ha? Ganun lang po talaga siya magsalita pag lasing. Ay, kasalanan ko ito, anak. Kung naging mabuting ina, tama lang sana ako sa inyo. Hindi sana magkakaganyan ang kapatid mo. Hayaan mo, sa makalawa, uuwi na ako. Huwag mong sasabihin sa kapatid mo, ha? Baka sakaling matuwa siya. Sige na, anak. Magtatrabaho na ako. Marami pa akong pasalubong sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Miss yung mga anak. Sige po, ma. Mag-iingat din po kayo dyan, mama, ha? Mahal na mahal ka po namin. Maria, bumaba ka na dyan. Kumain ka na. Malilate ka na sa pasok mo. Ang sakit ng ulo ko. Aray ko. Tumaas po ang positivity rate ng COVID-19 sa Metro Manila ayon sa grupong Octa Research. Pero sa kabila po ng muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 Diyos sa ko, bansa, ano ba itong nangyayari sa nagsusot ng mundo? face mask. Bakit nagkakaganito? Hello, is this Angelica Santos, daughter of Mayna Santos? Yes? Who is this? This is your mother's boss, Muhammad Rahim. I would like to tell you that your mother is currently on the hospital. What? Are you kidding me? No, that can't be true. I was talking to her last night. No, it can't be. Ate, anong nangyayari? Ano yan? Sino yan? I'm sorry. She would be there in your country today. I'm sorry. Hindi maaari. Sino ba yun, ate? At bakit ka umiiyak? Ano ba yun? Si Mama, nasa hospital. Kasalanan mo to eh. Kung di ka lang sana naging masamang anak, hindi magkakaganon si Mama. Walang kwentang buhay to. Ha? Ano? Hindi ko malaman kung ano ang nararamdaman ko sa oras na iyong DJ. Kung galit ba o lungkot, inis ay naghahalo-halo sa damdamin ko. Gusto kong umiyak, ngunit hindi ko magawa. Wala na akong nagawang tama dahil puro na lang mali. Di ko na alam, DJ. Opo, tita. Uuwin na daw po si Mama. Wala akong ganang kumain noon, DJ. Para kung pinagbagsakan ng langit at lupa. Hindi ko lubos maisip na pati ang mama ko mawawala na rin sa akin. Hindi ko makakaya, DJ. Pauwi na si Mama. Mag-ready ka na. Aalis na tayo. Wala akong ibang nagawa kundi ang sundin ng ate. Minabuti kong mabilis akong kumilos upang makita ko ang mama ko hanggang sa... Bilis. Ma'am, patawad po. Hanggang dyan na lang po kayo. Iligtas niyo po mama ko. Pakiusap po.
Hindi ko lubusang maisip na makikita kung ganoon ang sitwasyon ng mama ko. Hindi ko maisip na parang siya din ay mawawala na sa piling ko. Hindi ko makakaya, DJ. Kumusta na po mama ko, Dok? Maayos na ba ang lagay niya, Dok? I'm sorry to say this, Iha, pero mukhang malabo nang magising ang iyong mama. May cancer siya at di na po namin naagapan ito. I'm sorry. Nang marinig ko yun sa doktor, ay gusto kong magwala. Gusto kong questionin ang Diyos kung bakit nangyayari ang lahat ng ito sa amin. Wala na akong ibang dahilan pa upang mamuhay dahil ang buhay ko ay matagal nang nawala. O sige ha, maiwan ko na kayo. Maaari nyo nang dalawin ang inyong mama sa loob. Mama, gumising ka na, Mama. Hindi ba sabi niyo, susurpresahin niyo pa kami? Mama, nandito na kami, oh. Ma, gising na. Gising na po, Ma. Napakasakit makita ang nag-iisang lakas ko ay nakahiga at maraming nakakabit sa kanyang buong katawan, DJ. Sa totoo lang, gusto kong ipalit na lamang ang sarili ko sa kanya at ako na lamang sana ang nagdurusa ngayon. Mahal na mahal ko ang mama ko at hindi ko kakayanin kung pati siya mawawalay sa piling ko ulit, DJ. Labas muna ako. Ma, mama ko, gumising ka naman, oh. Alam kong naririnig niyo ako, Ma. Gising na po, sige na po, oh. Gising na, Ma. Miss na po kita, Ma. Ma, gising na po, oh. Mapatawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan sa inyo. Sa mga nasabi kong masasakit sa iyo, Ma. Ma, gising ka naman po. Pangako ko, Ma, aayusin ko na po ang sarili ko, kaya gising na, Ma. Gusto kong sabihin ang lahat ng saloobin ko, DJ. Subalit, mas nangingibabaw ang takot ko. Natatakot ako na baka huli na ang lahat. Wala akong ibang magawa kundi umiyak ng umiyak hanggang sa... Dok, tulong! Ang mama ko! Revive! Revive! Clear! Clear! Time of death, 11:34 a.m. I'm sorry. Hindi! Hindi pwede! Mama! Walang salita ang gustong lumabas sa bibig ko. Nagdadasal na lamang ako, DJ, na sana ay gumising na ang mama ko. Wag! Wag, Ma! Lumaban ka! Mapatawad niyo po sana ako sa aking mga nagawa sa inyo. Hindi ko po sinasadyang mapariwala ng ganito. Wala na po, DJ. Wala na po ang aking minamahal na mama. Wala na ang lakas ko. Wala na dahil wala na siya. Salamat po sa pagpunta. Salamat po. Tapos na po ang libing ng mama, DJ. Pero hindi ko pa rin maisip na wala na talaga siya. Ni hindi ko man lang siya nakasama at ni hindi ko man lang pinaramdam sa kanya na mahal ko siya, DJ. Bilisan mo na, Maria! Mahuhuli na tayo! Ito na, ate, sandali nga lang. Ay nako! Ewan ko sa'yo. Bilisan mo na nga dyan. Sabi ko sa'yo, mahuhuli na tayo eh. Ang bagal-bagal mo kasi. OA mo naman, ate. Di pa nga nagsisimula. OA naman neto. Ay, di pa ba? Hindi pa nga. OA mo talaga, ate, no? Bachelor of Science, major in Business Administration graduate, magna cum laude, Santos Maria C. Wow! Kapatid ko yan! Wala akong ibang maramdaman nung oras na iyon kundi ang saya, DJ.
at pati na rin ang pagmamahal na ipinagkaloob ng aking pamilya noong una pa lamang. Ngunit hindi ko ito pinansin. Kaya pagkatandaan natin na ang tunay na pagmamahal ay makikita iyan sa pamilya at hindi ito matutumbasan ng kahit anong kayamanan. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Nakakaiyak naman ang kwento na ibinahagi sa atin ng ating sender na si Maria. Pagkatandaan natin na ang tunay na pag-ibig ay makikita sa pamilya at hindi sa iba. Sana mga listeners ay may makuha kayong malaking aral sa kwentong ito. Muli, ako si DJ Jovi mula sa Love Radio Station, your one and only radio station nationwide.